Okay naman. I think maganda yung film session namin kanina, yung practice namin. Review namin yung mga gagawin na Italy, yung game plan namin against them, and ayun, recover lang till tomorrow, then we'll be ready pagdating sa game. Ito na ang laban na hinintay ng buong sambayanan. At ito na rin ang game na dito nakasalalay ang pagpapatuloy ng NBA dream ni Kai Sotto. At ayon sa mga unconfirmed reports, ay nakatutok ang mga mata ng mga NBA team sa FIBA World Cup kay Kai Sotto. Pero so far ay hindi pa natin nakikita ang mga galaw at energy na magdadala ni Kai Sotto sa NBA. Mahihirapan talaga ang Gilas na talunin ang Italy kung hindi lalabas ang totoong laro ni Kai Sotto. Kai Sotto just needs playing time at tiwala galing sa kanyang coach at kanyang mga teammates. We all know they're a very good all-around team. Yung mga shooting guard, small forward nila is pretty tall. So I think yun yung magiging focus namin defensively, how to stop or limit their wings. But as I said, they're a pretty good all-around team, so it's going to take a whole team effort to stop them. And yun. Sa game versus Dominican Republic, ay mas masahol pa si Coach Chet Reyes kaysa coach ni Kai Sotto sa Adelaide 36ers at ng Japan B-League at pati ng Orlando Magic coach sa NBA Summer League. Pero sa game versus Angola ay naglaro si Kai Sotto ng 20 minutes at maganda naman ang kanyang mga stats, scoring 8 points and 6 rebounds on his way sa isang double-double outing. Siyempre, makakuha ng panalo, yun pa rin yung goal, makakuha ng panalo. Ayun, try natin boss, makakuha ng panalo. May specific players ba kayo na binabantayan for Italy? Yung number 15, ano pangalan po? Ha? Yung ni Jordan, yun. Tapos, yung point guard nila, may pinanood kami kanina na sa video eh. Siya yung mga plays din ni-run namin kanina. Sana magiging first five si Kai Sotto kasama si AJ Edo dahil ito ang hinihiling ni Kai Sotto dahil feeling niya na mas maganda ang kanyang tandem with AJ Edo. Well, I have nothing against Junmar Fajardo, pero I still believe na mas maraming mabibigay si Kai Sotto kapag ginagamit ng tama. His mere presence ay malaking tulong, mapa-opensa man o mapa-depensa. In fact, against pensa ay nalilibre ang kanyang mga kakampi dahil dalawa ang nagbabantay sa kanya, kahit wala sa kanya ang bola. At nagiging mas madali ang trabaho ng kanyang mga teammates kapag nasa loob si Kai Sotto. We still need to follow what coach game plan is. We need to be in the same page then. Tapos ayun, we just need to start strong and finish strong. We have some moments pero yun nga hindi namin ma-sustain. So, ayun, we win as a team, we lose as a team. So. Ang dapat na mentality ni Kai Sotto in this game ay hitting two birds in one stone. Dahil kapag makapag-produce si Kai Sotto ng magandang laro, ay ito rin ang isa sa mga paraan upang bubulusok muli ang kanyang NBA dream. Kai Sotto should score in 20s upang magkakaroon tayo ng chance versus Italy. At para sa ating mga suki na naghahanap ng live streaming, ay pakiclick lang po sa link na nakalagay sa comment section and refresh for updates. Basically, we just have to prepare for Italy. We need to have the right mindset. You know, it's tough, but we know it's tough, but I think it's doable naman. Samantala, parang karaniwan lang para sa Team USA na makapasok sa ikalawang yugto ng walang aberya.
Susunod na kalaban ng mga American players ay ang Jordan, bago ang mga malalaking laro laban sa Lithuania at Montenegro. Ang unang kinakailangang hakbang sa FIBA Basketball World Cup para sa Team USA ay sa ngayon ay tapos na. Papasok na sila sa ikalawang yugto ng torneo. At ang pagpanalo ng gold medal ay ang layunin ng Team USA sa pagbisita sa Pilipinas. At sa Lunes na laro ay isa lamang sa mga hakbang patungo sa pagkamit nito. Si Austin Reeves ang nanguna sa balanced scoring effort na may 15 points at tinalo ng Team USA ang Greece sa score na 109-81 upang tiyakin ang kanilang pwesto sa ikalawang yugto na magsisimula sa Biyernes. There's only really one thing that gets us excited out here. We've got to take care of business every night to be able to do that. At yan ang sabi ng US guard na si Tyrese Haliburton. Nagtala sina Jalen Brunson at Anthony Edwards ng 13 points each para sa Team USA na hindi pa natatalo sa kanilang 7 laro ngayong summer. Tumbira ng perpektong 5 shots si Brunson at si Bobby Portis ay mayroong 10 points at kumuha si Josh Hart ng 11 rebounds para sa kanilang panalo. Kasama ang overtime victory ng New Zealand laban sa Jordan na may score na 95-87 ngayong Lunes, ito ay nagpapahiwatig na ang US ay patuloy sa kanilang laban. Makukumpleto ng Team USA ang group play laban sa Jordan sa Miyerkules, pagkatapos ay makakalaban ang Lithuania at Montenegro sa Biyernes at Linggo sa ikalawang yugto. We are really excited to win the first two and to guarantee ourselves moving to the next round. But we just keep on, one game at a time, and hopefully 6 more. Yan naman ang sabi ng US coach na si Steve Kerr. Nanguna si Georgios Papagiannis para sa Greece 1-1 sa kanyang 17 points at nagdagdag naman si Nikos Rogkavopoulos ng 14 points. We couldn't compete the way we wanted. We wanted them to feel us a little bit on the court. Yan ang sabi ng Greece coach na si Dimitrios Otodis. At hindi naman nagulat ang Team USA sa kanilang pang-apat na second round. Ang kasulukuyang paboreto sa torneo at isang koponan na naghahanap ng ika-6 na ginto sa World Cup, wala talagang tunay na kalaban para sa ginto sa Group C na kasama sa US. At sinundan ng mga American ang kanilang 27-point na panalo laban sa New Zealand noong unang laro ng Sabado ng isang 29-point na tagumpay nitong Lunes. Ngunit ang France, ang Olympic silver medalist na na-eliminate sa round 1 ng World Cup na ito, ay nagsilbing paalala. Kahit sa mga superpower sa basketball, na walang katiyakan ang lahat ng bagay. At ang US ay nag-apply sa isang professional na pamamaraan upang malampasan ang Greece. All respect to Greece. That team over there, they play hard. They are well coached. A lot of respect for that squad. And for us, we're still getting better. Yan ang sabi ni Jalen Brunson. At ang Greece ay naglalaro ngayong summer na wala ang kanilang pinakamahusay na manlalaro, ang 2 beses na NBA MVP at 2021 NBA Finals MVP na si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. Sinabi niyang kailangan niya ng karagdagang panahon para makabawi mula sa operasyon sa kanyang tuhod na ginawa noong off-season. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.